Alright, so activity number 15 tayo. No? So, activity number 15 natin, second to the last activity of this series. And, dito tayo mag-start ng 3D. No? So, dalawang 3D lang yung total ng activities natin. So, activity number 15, ito yung item natin. No? So, let's proceed. Ngayon, ako, una kong i-construct is itong top view. No? So, una is magto-2D tayo. Wait lang. So, ito. Una kukunin ko tong dimensions ng ating top view. No? Yung sa top view natin is meron tayong rectangle na 75 by 45. So, kukonstruct ko lang siya. Ito. So, rectangle. So, gagawa lang tayo dyan na 75 by 45. Yan siya. Ayan. Tapos, meron pang isa dyan na itong triangle, rectangle na to, which is makikita natin dito sa ating front view na meron siyang lapad na 30. Ay, yung haba niya is 30. Then, yung lapad niya is dito naman sa ating side view, which is 10. No? So, meron tayong 30 by 10. No? So, lalagay ko siya sa labas. So, lipat muna ako top view pala, no? So, para mag 2D muna tayo. Meron tayong 30 by 10. Yan. Then, kakopy ko siya, or i-move ko siya, actually. So, move natin siya rito sa gitna. Ito. Wait. No. Mali. So, line muna tayo rito sa gitna. Then, magla-line ulit ako rito. So, ganyan. Since ito kasi is nasa kalahating side lang, no? So, mirror lang to. Yung symbol na yan is ibig sabihin niya mirror lang. No? So, yung rectangle natin na 30, tab 10, is nasa gitna lang nito. So, dito lang siya. Ayan. Then, mirror natin dito sa side na to. So, kung magmi-mirror kayo is gagawa lang kayo ng line or magsaselect kayo ng dalawang point sa pagitan ng kung saan kayo magmi-mirror. Katulad na to. Ito yung item ko. Then, kailangan ko siya i-mirror dito sa baba. Ngayon, nag-select lang ako ng line, which is itong line na to, na nasa gitna nila. Again, nasa gitna nila. So, kailangan, kasi kung ano yung distance nitong box natin or rectangle natin na to, mula dun sa sinelect nating point, is yun din yung magiging distance mula dun sa sinelect nating point, papunta dun sa in-mirror nating box. Gets ba? No? So, yung distance nito, papunta rito, is yun yung magiging distance netong line, papunta rito. So, mirror nga. So, kakopy lang niya doon. Then, next natin is itong ating mga bilog. No? So, yung bilog natin, yung mga bilog na yan, is okay, so hanapin muna natin yung point kung saan sila mag-snap, which is 61 by 31. No? Yun yung distance ng centers nila. So, gagawa ulit ako rectangle 61
by 31. Then, i-move ko siya dun sa center. Ayan. Tsaka ako gagawa ng circle dun sa corner niya. Tapos yung circle natin, hanapin natin yung radius. Ito. So, meron tayong, imbis na radius, diameter. So, meron tayong diameter na 6.5. Okay. So, 6.5. D for diameter. Enter. Then, 6.5. Mali. 6. Mali. Okay. D for diameter. Then, 6.5. Ayan. Then, i-mirror ko na lang siya. Or, pwede nyo ring i-copy. So, ako i-mirror ko again yung kalahati na to. So, ito. Dito ko siya i-mirror. So, yung midpoint niya is nandito. Then, it's either ibababa ko or itataas ko. Kasi hindi siya puting ganyan. Ayan, bababa or tataas. Okay, so bababa ko na lang. Then, no. Erase source object. So, no nyo lang para hindi ma-delete yung main object. Then, mirror ko lang ulit itong dalawa. Again, yung midpoint nilang dalawa. Kasi dito ko ilalagay. So, midpoint is ito. Then, drag. Then, no. Okay. Then, di-delete ko tong ating mga guidelines. So, ayan na. Meron na tayo nitong object na to. Ngayon, pupunta ako sa southeast isometric view, which is itong part na to. So, ganito yung southeast isometric view. No? Then, ang gagawin ko is magpe-press pull ako. Ay extrude pala. Extrude. Mamaya, press pull tayo. Okay, so ito ang extrude ko. No? Hindi, unahin natin ito. So, extrude natin siya with the total height of, ang total height niya is ito, 45. So, 4, 5. Yan. Then, try natin yung press pull naman. No? So, pag ito, dahil may mga butas siya, ayan, ang gagamitin ko na lang dyan is press pull. Para makuha kagad yung butas. Hindi na ako magsasubtract mamaya. No? So, yung height niya is ito, 10. Yan. Then, meron pa tayong kulang, which is yung butas rito. Ngayon, ang gagawin ko dyan is, papalit ako ng style, visual style. Then, pupunta ako sa 2D wireframe. Yan. Ngayon, hanapin nyo yung bottom ng wait nga lang. Okay. Ngayon, punta tayong 2D wireframe. Then, hanapin nyo yung bottom ng squares natin. Yung, kung kayo, shades of gray. So, hanapin nyo yung pinakailalim yan, which is itong part na to. Ayan. Then, ang gagawin ko na lang muna sa ngayon is isa-select ko yung base, which is ito. Then, punta kayo dito sa lower left, lower right. Then, select nyo tong isolate object. No, yung symbol niyan is isang square, isang circle, tsaka isang triangle. Magkakasama sila. No? So, select nyo yan. Then, hide object. Select nyo yung hide object. So, ganyan ang mangyayari dyan. No? Then, babalik ulit tayo sa 2D wireframe. So, ito yung 2D wireframe natin. Then, hanapin natin yung center ng ating circle na to. Ito, may butas kasi tayo dito. No? So, yung circle niyan ay yung
Center down nun is merong 30 units mula sa base. So, ang gagawin natin is gagawa tayo dito. So, line. Then, snap natin sa midpoint, no? Nung first box natin. Then, tataas natin sa, so z-axis yan, then 35 units. Then, enter. Ay, 30 units pala. Sobra ako. Ulit. So, line, midpoint, snap, then 30 units pataas. Yan. Tapos, diyan tayo gagawa ng circle. Yung circle natin, hanapin natin yung kanyang radius or diameter, which is located dito sa ating, ito, right, left hand view, which is ito. No? So, meron tayong diameter na 15. So, C, select nyo lang, then 15. Ngayon, kung makikita nyo is, oops, mali. Diameter pala dapat. So, D, enter, then 15. Ngayon, kung makikita nyo is nakahiga siya, and kailangan natin siya nakatayo. Ngayon, ang gagawin nyo is, saselect nyo siya, then hanapin nyo dito sa modify, dito, so home, then modify, hanapin nyo dito yung 3D rotate. No? So, ang symbol nyan dyan is bilog, na merong parang mata. No? So, select nyo lang yan, then ganito yung lalabas yan. Ngayon, select nyo yung kulay pula. So, left click nyo yung kulay pula dyan. So, meron tatlong bilog dyan. Green, red, tsaka blue. No? So, XYZ yan. Ngayon, saselect natin to sa x-axis, which is yung color red. Then, left click, then drag nyo pataas. Or pababa, pwede naman. Then, meron na tayo niyan. Ngayon, babalik ulit ako sa shades of gray. Then, press pull. Select nyo yung circle. Then, atras nyo lang siya. Para mabutas. Okay? So, tatagos nyo lang siya dun sa... Ba't hindi ka na-press pull dun? Okay. Hindi siya tumagos dun sa kabila. Ngayon, tatry naman natin yung extrude. So, select nyo yung circle, then enter. Extrude nyo doon sa tagos. So, kailangan tumagos siya doon sa magkabila. Then, escape. Tapos, select nyo yung subtract or yan, type sub for subtract. Then, first select yung dalawang pillars natin na to. Enter. Then, select nyo yung ginawa nyo tubo. Then, enter. Yan. Then, delete na natin yung guidelines na ginawa natin. Tapos, balik uli kayo sa object isolation. Then, end object isolation nyo. Para lumabas uli yung base natin. Okay? Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin is mag-chamfer. Chamfer. So, select nyo lang yan. Doon uli sa modify. Then, hanapin nyo tong pa-curve. So, una makikita nyo dyan is yung pa-curve na symbol, which is the fillet. Then, click nyo lang yung arrow na pababa. Then, select chamfer. Or, pwede nyo lang i-type. Pwede nyo i-type yung chamfer. Then, sa-select natin yung ito. Ngayon, nakalagay dito sa ating front view, may nakalagay dyan na 2-C5. Ibig sabihin, itong dalawang side na to, merong chamfer na 5 units. So, dahil naka-on naman na yung chamfer command natin, no? So, select natin yung object. So, next nyo lang yan. Yan. Then, kailangan nakaselect tong face sa taas. Then, okay. Okay natin. Wait lang. Type na nga lang natin. Chamfer or cham.
enter. Select the first line or the corner. Uy, ano to? Okay. So, select the edge. Select nyo lang yung dalawang edge. Okay. So, select nyo lang yung chamfer. Then, select nyo yung isang corner. So, kailangan ito sa akin, itong face na to. Since nasa magkabila yung aking ninja chamfer. Then, okay. Select base surface. What base surface is? Enter ko lang yan. Specify another surface. So, select ko yung edge. Dalawang edge. Then, enter. No? So, naka-enter sa akin is 5 units. Tag 5 units yon. Okay, so, enter ko ulit. Select first line. So, next tayo. Then, okay. Then, specify base surface chamfer distance or enter nyo yung 5. Then, 5 ulit. Tapos, select nyo yung dalawang edges natin. Pag na-select nyo na, enter nyo lang. Then, again, chamfer. Okay, so next natin to. Okay pala. Then, dito naman, no? So, yung chamfer natin is ito. So, 2C2. So, dalawa sila with a chamfer of 2 units. Okay? So, ito, dito. So, 2. Pag na-select nyo na yung face, 2, enter, then 2 ulit, tapos enter ulit. Then, select nyo yung mga edges. Ayan. So, dito kasi, dalawang face lang, no? So, kung ano yung nasa face, yun lang yung matcha-chamfer. Alam ko merong way para mag-iba yung... Sige na nga. So, 2, 2. Ayan. So, kung ano yung nakadikit lang, yung mga edges lang na nakadikit sa kulay blue na yan, yun lang yung pwede nyo ma-chamfer. Dito sa akin, pero hindi ko alam sa ibang ano. No? So, delete lang natin to. Then, ayan. Okay na. Meron na tayong 3D object. Yun lang naman. See you on the next video and try ko mag-post ng mga basics command for 3D. Since dalawa lang yung ating 3D activity, no? Bye!